Sa kabundukan ng Nepal, dahan-daang umuusad si Alvaro, hinihila ng putol-putol na paghinga. Nakakapagod ang altitude, ngunit walang makapipigil sa kanya. Parang bawat hakbang ay nagbubukas ng mas malawak na abot tanaw. Pinalalakas ng katahimikan ng kanyang mga iniisip na para bang may ibinubulong ang mundo sa kanya. Ang napakalawak na tanawin ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na siya ay maliit, ngunit ganap na buhay. Matagal niyang inakala na ang takot ang nagtakda ng kanyang lugar sa mundo. Dito, tila lumalayo ito kasabay ng malamig na hangin. Natutuklasan niyang ang paglalakad sa ganitong kaluwagan ay dahan-daang natutunaw ang mga limitasyon sa kanyang loob. Umupo siya sandali sa isang batong nakasilip sa langit, pinagmamasdan ang mga tuktok na binabalangkas ang himpapawid. Sinabi ng babae na kinuha ng mga bundok na ito ang bigat na bumabad sa kanya noon. Nauunawaan na ni Alvaro kung ano ang pakahulugan niya. Hindi siya pinapabagsak ng pagod, marahan siyang nililinis mula sa mga gapos na matagal niyang dala. Sa matatarik na akyatan, napagtanto niya na may nabuksan sa kanyang loob dahil sa pagsusumikap. Bawat hakbang na iniaangat mula sa mabigat na hinga ay nagpapaalala na kaya niyang lumampas sa sarili nang hindi nagigiba. Hindi na siya iniilawan ng pagod, sa halip, ito'y naglalantad ng banayad na lakas, matagal nang nakabaon, na dahan-daang pinapalayas ang dating hamog ng takot. Ngunit kasabay ng pagbagong ito ay ang katahimikang kultura ng mga Nepali. Ang paraan ng kanilang pamumuhay ay binibigyang gabay ng isang sinaunang kabaitan, isang malalim na paggalang sa mundo at sa bawat tao. Nagsasalita sila ng banayad, tumatawa ng walang pagmamalabis, tumatanggap ng bawat sandali na may payapang pagtanggap. Alam ni Alvaro na sinusundan niya ang puwersang nagtulak sa kanya mula pa sa Tenerife. Nais niyang maunawaan ang mga natuklasan ng babae sa mga paglalakbay na iyon. Umaasa siyang maramdaman ang parehong pagbubukas marahil magbago tulad niya. Hindi niya hinahanap ang mas mabuting mundo, kundi isang lugar kung saan mararamdaman niyang tunay siyang nabubuhay, nakadikit sa pag-iral. Hinaampas ng nagyayelong hangin ang kanyang mukha, pero wala na siyang pakialam. May nadarama siyang bagong kapayapaan, malalim, halos nakagugulat. Nagbago na siya. Hindi ito panaginip, hindi lamang epekto ng tanawin. Isa itong tahimik na pagbabago na nagsimula bago pa niya ito napansin. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na buo siya. Hindi bilang matapang o malakas, kundi bilang buo. Hindi na niya kailangang maging ibang tao. Maaaring manatili ang takot sa kanya, ngunit hindi na ito Panginoon. Isa na lang itong bahagi ng kabuuan, hindi na kayang diktahan ng kanyang pag-iral. Nang magpatuloy siya sa paglakad, may bago siyang kumpiyansa. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya, ngunit hindi na mahalaga. Hindi na niya kailangang maging handa para mabuhay. Sa gitna ng mga bundok na ito, nauunawaan niya, hindi na siya alipin ng kanyang takot.